Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, papakita ko sa inyo yung mga rigid tools na binili ko recently. So, ito ay hindi package. Binili ko ito isa-isa. Pero meron ka mabibili online na 4-in-1 combo na hammer drill, impact driver, circular saw, tsaka reciprocating saw. Pero ang problema doon, makikita nyo online, brush siya, hindi siya brushless. So, paliwanag ko muna sa inyo kung ano yung mga produkto na ito. So, unang-una, itong malaki na ito ay tinatawag na reciprocating saw. Yan. So ito yung kanyang bala, yung blade niya. Ayan, nandito. So hindi ko pa kinakabit, hindi pa to nagagamit, hindi ko pa siya na-try na gamitin. Pero naon ko na to, gumagana naman, So sa bagay nagamit ito, So ano siya, guys? Cordless na lagari, Lagari lang siya. So pwede siya sa bakal, pwede siya sa kahoy, mga tubo, pwede yan, Pero syempre, depende yun sa blade na ginagamit ninyo. Okay? So, ang tawag dyan, reciprocating saw. Okay? So, ito naman, ang tawag dito ay circular saw. So, ginagamit ito sa paghiwa ng straight sa mga wood, Sa mga plywood, di ba? Mga lumber, yan, ganyan. So, ito yung bala niya. Ito siya. Nagamit ko na to, guys, Pakita ko sa inyo yung video. So ito yung blade niya, 18 teeth siya, So mas maganda kung ang gagamitin nyo 24 teeth pataas, pag wood. Pwede rin ito sa bakal, pero depende sa blade na gagamitin nyo. May nabibiling mga blade na pang steel talaga, pero ito pang kahoy lang. So kung mapapansin nyo, 6.5 inch yung size ng blade niya, Merong 7/4, merong 5 inches. So depende sa inyo kung ano yung requirements ninyo sa woodworking ninyo. Pero ito 18 carbide teeth lang. Pero mas maganda, sabi ko nga, nang gagamitin niyo ay 24 teeth pataas. Okay? So yan, nagamit ko na siya, kaya makita niyo mayroong mga gas-gas na dito. Nagamit ko na siya. So, yun, lalagay niyo siya dito. Yan, lalagay niyo siya dito. Tapos hihiwa niyo na ng plywood niyo, ng wood niyo, So, pakita ko sa inyo yung sample na ginawa ko dito sa yung pinagamitan ko dito sa rigid. So yun guys, So nakita ninyo na itong dalawang ito, reciprocating tsaka itong rigid, pwede sa bakal, pwede sa kahoy, Pero basically, maraming tao gumagamit niyan para sa wood, Sa mga woodworks, paggawa ng cabinet, mga tables, yan. So yan ang ginagamit, So bakit ako bumili niyan? Gusto ko rin kasi mag DIY ng mga woodwork na mga project tulad ng tool cabinet, gagawa tayong tool cabinet, workbench, gagawa rin ako ng workbench, at marami pang iba. So dadagdagan ko kasi yung ating tool cabinet dito, punong-puno na kasi. So kailangan ko gumawa ng another tool cabinet na hanging. So nag-research ako sa YouTube, syempre maraming tutorial sa YouTube, igahin lang natin, So na-inspire lang ako, kaya gusto ko na i-DIY din, i-try din kung meron din tayong makukuha, meron din tayong may lalabas na skill pagdating sa woodworking. Yan. So itong dalawang to, familiar na kayo, Ginagamit ito sa woodworks, pwede rin sa automotive, So unahin ko na itong rigid na brushless. So by the way, ang rigid, ay, kung di ako nagkakamali, made in China rin itong mga ito, pero yung brand na rigid ay gawang US o Canada, Hindi ko nakapag-research kung paano yung rigid. Kung makikita nyo sa mga reviews sa online, sa YouTube, ang mga ka-level na ito, yung Bosch, DeWalt, Milwaukee, yan. So lagi siyang kino-compare doon sa mga brands na yon, So yan yung rigid. So ano siya, American company, American brand. Okay? So lahat naman made in China, Doon mina-manufacture kasi mura ang labor doon. Maski Milwaukee, Bosch, doon ginagawa. Pero alam natin na US made, US brand 'yon.
itong rigid brand, wala kayong mabibiling ganito sa mga Ace o Wilcon, no? Walang available na rigid doon sa mga ganung mga local na shop, no? Local hardware. Bagkus mabibili nyo lang ito online, no? So sa online may mga few sellers na nagbebenta ng rigid, direkta yon, no? Imported from Canada. Kaya kung mapapansin niyo itong charger niya, yan 110 volt siya. Yan 110 volt kasi nga hindi siya talaga dinisenyo dito sa Pilipinas. So imported kasi siya from Canada. Canada 110 volt yung mga socket nila doon eh. Okay, so makita nyo itong rigid na to, maganda ang quality, maganda yung grip niya, well made siya, no? Quality, steel yung chuck. Kadalasan yung mga local na mabibili natin, maski yung mga may branded na, yung Bosch, DeWalt, plastic yung chuck. Pero ito metal, ano? Yan. So ito ay tawag dito ay hammer drill, no? Yan, hammer drill. Bakit siya hammer drill? Kasi meron siyang hammer function. Yan. Ito. May hammer function siya, meron siyang drill function. Tapos dalawang gears niya, number 2 and number 1 yung gear niya, no? So pag number 1 slow speed pero more torque, no? Mas malakas yung torque. Pag number 2 naman mas mabilis pero less torque, no? So lahat ng hammer drill, cordless drill, ganyan ang pagkakadesenyo, no? Pagka binago nyo yung inyong mga gear. So usually kapag magdi-drill ng sa bakal, kuha ng ginagamit. Kapag sa bato naman, sa concrete, masonry, dito sa number 2. So pag magpa-fastener naman kayo, meron siyang 22 na clutch. Yan, from 2 sa pinakamahina na torque hanggang 22. Yan, so yun. Sa battery naman, makita nyo dito meron siyang indicator. 1 na lang, maubos na kasi ginamit ko to kagabi. Tapos ang kasama niyang battery ay 1.5 amp hours lang. So maliit, ano? Kasi ito yung kasama lang dun sa package. Pero kung meron kayong mabibili na 2 amp hour hanggang 6 amp hour, may tinatawag pa nga max out batteries na medyo pricey para sa rigid. Yan. Pero ito 1.5 hour, pwede na to sa mga light work, mga DIY works natin na ginagamit sa mga sasakyan, sa pag-repair ng mga wood furnitures natin. So pwede na yung 1.5 hours. At dalawa naman yung battery ko. So pwede kong gamitin yung battery na to dito sa saw at dito sa circular saw natin. Okay? So ayan. So makita ninyo, pakita ko sa inyo. Ayan. So maganda yung tunog niya. Yan. Meron siyang ilaw dito, 'di ba? Meron siyang ilaw diyan. Yan. So brushless to, guys, no? Yan, kalagay brushless. So hindi niyo na kailangan intindihin yung carbon brush na mag-wear. Wala na kayong papalitan diyan. So less maintenance na ito, tsaka more powerful siya. Ang capacity nito max capacity is 800 inch-pounds. Okay? So malakas siya. Actually, kung i-review niyo, ang rigid brand ang may pinakamalakas na maximum torque, nasa 1250 ata yung next gen nito. Ito kasi medyo lumang gen na ito, pero hindi naman sobrang luma, no? Actually gen 2 yung pumalit dito last year ata, yun 1200 na inch pounds. Pero okay rin naman yung 800, malakas na yun. So bibili nyo ng mga hammer drill sa market ngayon, kahit na Bosch, Milwaukee, 750 lang, 700 lang. Lalo na yung mga brand na mabibili sa sa mga Inco, Total, and mga ganong brand, Ayan, Lotus. 800 is very capable na, very reliable na. Ito naman, ang tawag dito ay impact driver, no? So sabi nila, bakit ka daw bibili ng hammer drill o cordless drill kung may impact driver ka naman? So iba kasi ang function ng impact driver. So ang function nito is to drive fasteners, yung mga bolts, yung mga screws na mahaba. Di ba minsan pag gagamit tayo ng mga bolts na binabaon natin masyadong maigpit, ito ang kailangan natin kasi ito ay impact driver. So may impact siya, parang pinupukpok niya yung bolts para bumaon, which is kaya naman ng hammer drill yon, pero may hirapan.
no? Mahirapan. Mas maganda yung impact driver talaga. So ang impact driver wala siyang clutch, no? Wala siyang clutch, brushless din itong brand na to, brushless. So makita nyo, wala siyang clutch, walang gear. So isa lang ang clutch niya, pero yung speed niya nandito. Ayan, speed 1, speed 2, speed 3. Ayan. Battery niya meron din indicator, 3 bars pa. Okay. Ayan. Maganda siya hawakan, no? Hindi siya feel cheap kasi syempre original, no? Legit na produkto. Hindi na natin i-demo to sa kahoy kasi kayang-kaya naman niya yung kahoy. Kasi pakita ko sa inyo yung ginawa ko kagabi na nakapag-drill naman siya ng ayan. Ito yung ginawa ko kagabi na dinagdagan ko din sa tool cabinet natin. Nakapag-drill naman ako ng mga pako dito. Hindi kita, no? Ayan. Kayang-kaya guys, no? So huwag kayong bibili ng mga masonry bit na cheap, no? So bibili lang kayo yung talagang branded, no? Yung impact rated siya para makadrill kayo sa mga concrete. Kapag mumurahin yung bibili ninyo, hindi magiging effective yun kahit na inyong hammer drill ay branded. Okay? So use only yung mga quality na drill bit. Okay guys, so sa rigid, okay na okay, no? Alright guys, so yan muna yung ating mga sample test sa ngayon. Kasi para sa impact driver, wala pa akong mga bits niya, no? Wala pa akong driver bits na pwedeng pang convert para sa mga malalaking socket. So para sa ngayon, yun muna yung ating mga test. Pero alam naman natin na impact driver okay yan. Kayang-kaya niya mag-drive ng mga different kind of fasteners sa wood. Okay? So yun yung function yan. Okay guys? So kung kailangan nyo ng mga tools sa woodworking ninyo, circular saw, reciprocating saw, at sa inyong automotive needs, ito yung hammer drill tsaka yung ating impact driver. Okay, so yung iba ginagamit yung impact driver pang impact wrench na rin, pero sa tingin ko hindi talaga siya designed for wrench, no? For wrenching, kasi mahina siya kumpara sa impact wrench. Okay, bilhin na lang kayo ng mga impact wrench na separate na tools. Okay, so kung gusto niyo ng rigid brand na power tools, i-send ko yung lalagay ko yung link niyan sa ating description para makabili kayo. Okay, so legit yung rigid tools na ito. Kung gusto niyo ng brand new original, ilalagay ko yung link niyan sa ating description. Okay, so salamat sa panonood guys, sana nagustuhan ninyo. Sa ulitin.